Tapos sasabihin, ginagamit lang daw pong tools ng gobyerno upang manggipit ng mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte at si dating Pangulong Duterte. Para gipitin lang daw po sila. Aba, o pakinggan po natin si Harry Roque, mga bossing. Hukuman ang wait lang stress na talaga. Wala. Sa araw-araw na nakikita natin, ang itsura ni Attorney Harry Roque, pa-stress po ng pa-stress. Actually, mga boss, masahol pa nga siya nung siya ay congressman, no? Nung siya yung nag-i-interpellation kay Senadora Leila de Lima o kaila Ronnie Dayan. Kung ano-ano pa yung mga sinasabi niya doon, ano? Mahilig kang bumulatlat, parang yun yung nakita ko, yung nabasa ko . O anyway, pakinggan po natin si Harry Roque na stress na po. Dinig ng kaso. Dahil kahit anong headline. Ay, nasa gitna. Ito. Atras. Game! So, ano ngayon ang tingin ko dyan sa investigasyon ng Kamara dyan sa Quad? Well, siguro naman obvious na kaya naman talagang nagkakaroon ng investigasyon sa Quad para talagang pulbusin ang mga Duterte at ang kanilang aliado. Mabigat na paratang yun, ha? Alam niyo po, masasabi naman natin kung pinupulbus lang, no? Wala namang makitang ebidensya, wala naman pong mga taong tumitestigo, at mismong doon sa mga tumitestigo po, mga kababayan, mararamdaman natin kung talagang nagsasabi ng mga katotohanan. Like Garma, mga boss, mainit na mainit po si Royima Garma, no po? Nung una talagang walang mapiga po, mga bossing. Walang mapiga. Kaila Guo, hirap na hirap pa din pong magpiga. Kung hindi lang talaga iipitin ng mga tanong, saka magsasalita. No? Hirap na hirap. Pero ngayon po, nakikita po natin, mga kababayan, unti-unti nang nagbibigay ng mga impormasyon kaya gaya nila Garma. Tinanong po si Garma, may pumilit ba sa iyong magsabi ng katotohanan dito? May pumilit bang sa iyo na ihayag yung mga sinasabi mo? Wala po. 1 linggo ko po, no? Sabi ni Royina Garma, 1 linggo ko pong inisip, no? Pero hirap na po ako. Ayoko nang magtago. The truth will set you free. Yun pa yung ginamit na word ni Garma. Diba? Sabi ni Florentino Ramos, Mark, taga-Perla Tondo ako. Taga-Coral ako dati. Coral Street, corner ng Sande at ano ba yun? Franco. Ayan, dyan ako. Anyway, tuloy. Isa na nga ako doon, no? Pero, ang nangyayari tuloy, dahil ang kanilang motibo ay para pulbusin ang mga Duterte, para bagang nababaliwala yung karapatang pantao ng karapatang mabuhay. Dahil nababaliwala daw yung karapatang pantao at karapatan mabuhay. Yun yata yung talagang topic doon, no? Ngunit, subalit, the top what? Nung panahon ng laban kontra droga, yun, naniniwala ako. Madami ang tawag dito, madami ang nalabag na karapatang pangtao at karapatang mabuhay. Yun ang naniniwala ako, okay, ha? Kung talagang ang interest nila ay bigyan ng katarungan ang mga biktima ng mga EJ case na ito, dapat hinahayaan nila na ang piskal at ang hukuman ang magdinig ng kaso. Dahil kahit dadating din sa punto na yan. Kahit anong headline ang magre-resulta o magiging resulta ng kanilang investigasyon sa Kongreso, hindi po yan dahilan para mabigyan ng katarungan ang mga biktima. Kinakailangan idaan pa rin po yan sa tamang proseso, sa preliminary investigation, sa harap ng piskalya, at sa pagdinig ng hukuman. Alam niyo po, mga kababayan, yung sinasabi ni Roque, kumbaga in short, Shiro Kansaki, in short, is dalin sa korte. Narinig na po natin lahat yan, mga kababayan. Sa lahat po, no? Nang naging pugante at nagtago at ngayon ay nahuli na. Narinig na po natin lahat yan, mga kababayan. Kay Alice Guo, o Gua Hopping, ano sabi niya? Ayoko na pong humarap sa Senado. Ayoko na pong humarap sa hearing. Kasuhan nyo na lang po ako. Kay Cassie Leong, yun din yung sinabi.
At dun sa napakagaling nilang Kibuloy, iniimbita si Kibuloy sa Kongreso, sa Senado. Ngunit ano sabi niya? Hindi ako pupunta dyan. Kasuhan niyo ako, yun ang tamang lugar. Yun daw po ang tamang lugar, mga kababayan. No? Ang korte. So, ginawa po. Kinasuhan, may kaso, hindi naman po lumabas si Kibuloy. Kaya nga po lagi ko sinasabi sa inyo, no? Nakikita ko yung patutunguhan ni Harry Roque kung saan po yung dinaanan ni Kibuloy, mga kababayan. Pinapatawag sa Kongreso, hindi sumipot. Si Kibuloy, Kongreso at Senado, hindi sumipot. Ngayon, sinasabi, dalhin sa korte. No, pag dinala naman sa korte, unti-unti po silang, unti-unti po silang naglalaho, nagtatago. Di ho ba? Sasabihin, ginigipit na naman sila. Sasabihin, pinupolitika na naman sila. Huwag nyo nang sabi ni no one else, parang nalitsyon ay nasunog si Roque. Namumula-mula, ayaw nyo, mamula-mula, na-stress. Tuloy. At matapos mapresenta ang ebidensya ng Estado na siyang tumatayong complainant at ng akusado, magkakaroon ng desisyon ang isang hukom. Baka naman, kapag kayong nagkaroon na ng desisyon, ipinatawag ka na. Biglang wala na, hindi ka na tuluyang sumipot. Di ba? Yung mga ginagawa po ni Roque na pagtatago po, ayan. Ano po ang epekto sa kanyang pamilya? No? Pati po yung ex-mi niya, malapit na din pong mabigyan ng warrant of arrest kagaya niya. Hindi naman po kasi makakadalo din yun. Bakit? Syempre, maitatanong din ho sa kanya, mga bossing, na nasa si Mr. Roque. Hindi naman pwedeng sabihin na hindi ko po alam Hindi po kami nag-uusap Di ho ba? Ako hindi ko hahayaan na yung pamilya ko o yung anak ko susulat pa kung saan para ipagtanggol lang ako. Para hindi na umabot sa punto na ganon, lalabas na agad ako. Napakasimple lang po ng problema nila, mga kababayan. Lalo na kung sila ho ay talagang kumpiyansa. Kung sila ho ay talagang kumpiyansa na sila po ay malinis, walang itinatago. Simple lang po. Yung papeles, no? Yung dokumento, financial documents na hinihingi sa kanila, ilabas. Ganun kasimple lang po yun. Kaso ang dinadahilan ni Roque, kesyo daw po nalalabag na yung karapatan niya, kung ano-ano pa, etc. etc. Ngayon, daanin na lang daw sa korte, ikaso na sa korte. Pag kinasuhan naman po, mga bossing, ayun, biglang nawawala ho. Diba? Ayan, tapos na pala si Roque. Biglang nawawala ho sila. Kung ano-ano na, tapos biglang magbo-voice recording na lang ho. Di ba? Sasabihin, sa tanda kong ito, hindi na ako magpapahuli ng buhay. Kaya naman, yung PNP, magpapadala na naman ng 2,000 kapulisan yan. Siyempre, kung ikaw ang makarinig ng mga ganon, yung sasabihin nila, hindi ako magpapahuli ng buhay. Miski makita mo na si Roque, malamang manlalaban ho. Diba? Kayo naman, magko-comment na naman kayo dyan, manlabang ka na, Roque. Parang gusto nyo agad matapos si Harry Roque. Anyway,